Salamat sa Diyos. Masayang Kristiyano. Yon. Amen. Hallelujah. Sayaw, sayaw, sayaw. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sayang Kristiyano, Dito ang ka. prayer partners, nagpupuri ng Dito kayo, dito kayo. sa Panginoon. Dito. Magsiyawit tayo at manalangin. Yan, si Rio, come on. Paglalakad sa Panginoon. Masayang Kristiyano. Masayang Kristiyano. Yung mga wise, masaya lagi yan. Partners, nagpupuri, nagagalak sa Panginoon. Magsiyawit tayo Amen. at manalangin na matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Chacha mo. Ichacha mo, Wow, ang ichacha galing. mo, Magaling magchacha si Sister Rio. ichacha mo, ichacha mo, ichacha mo sa Panginoon. Chacha mo. Ichacha mo, ichacha mo, ichacha mo, ichacha mo, ichacha mo, ichacha mo sa Panginoon. Masayang Kristiyano. Masayang Kristiyano, ang prayer partners, nagpupuri, nagagalak sa Panginoon. Magsiyawit tayo at manalangin na matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Isayaw mo. Isayaw mo, Come on, sayaw, sayaw. Isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo sa Panginoon. Isayaw mo. Isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo sa Panginoon. Ikembot. Ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo sa Panginoon. Ikembot mo. Ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo sa Panginoon. Ichacha mo. Ichacha mo, ichacha mo, ichacha mo, ichacha mo, ichacha mo, ichacha mo sa Panginoon. Ichacha mo. Ichacha mo, ichacha mo, ichacha mo, ichacha mo, ichacha mo, ichacha mo sa Panginoon. Yon. Tingnan mo. Masaya na. Yan ang mga wise matatalino. No? Malakas na, masaya pa, pinagpala pa. Okay, magsiupo po tayo sa presensya ng Panginoon. Nakakatuwa rin itong mga Friday choir natin, no? Friday. Apat lang sila. Ang katumbas nila ay 100. Woo! Amen. So, ngayon, alamin natin kung bakit kailangan natin ang maging wise. Kasi maraming manluloko sa mundo. Dalawa lang ang tao sa mundo, isang manluloko at nagpapaloko. Akala nyo ba ang may kasalanan, yung lang manluloko? Dalawa yon. Amen? Okay. Pag sinabing happy, ay masaya. Na? Happy is anyone who become wise.
Sabi dito ng Panginoon, mapalad ang isang taong nakasumpong ng talino. Okay. Yung talino po, iba po yung talino galing sa Diyos at talino ng mundo. Ha? Yung talino na galing sa Diyos, happy siya. Ha? Kasi minsan, binibigay mo yung talino mo para umunlad yung ibang tao. Ang iba naman, ang talino, ginagamit para manloko. Diba? Ngayon, ang taong nakasumpong ng talinong galing sa Diyos ay higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit pa sa ginto na lantay ang tubo nito. Isipin nyo, tubo. Sabi nyo, tubo. Yung iba, para yumaman, nagpapatubo ng 5-6. Ha? Alam mo yung 5-6? Ganito yan eh. May kaibigan ako ng negosyo niya, 5-6, pero hindi siya masaya eh. Ha? Kasi lahat ng mga pinautang niya ng 5-6, tumakas lahat. Okay, pag utang ka ng 100,000, ang i-release lang sa iyo 80,000. Ang 20,000 automatic 'yun, bawas doon sa inutang mong. Ayan. So, ngayon, buwan-buwan magtutubo ka. Ha? Ngayon yung tubo mo, umabot na ng 10 taon, bayad ng bayad yung tao doon sa utang sa iyo, sa tubo, pero yung principal pa'y bawas. Yan. Kaya walang yumaman dyan. Kasi lahat ng pinautang mo, lahat yon may sama ng loob sa iyo. Amen po ba? Ano ang dasal noon? Baliktad. Samantalang, yung matalino, tuturuan kanya, hindi kanya bibigyan ng isda lagi, kundi turuan kanyang mangisda. Amen? Ano yung talinagan na yung Brother Bay? Kasi may mga tao, umaasa lang sahod ng kamay. Pag hindi mo binigyan, ikaw pang masama. Lalo na yung mga kamag-anak. Pambira talaga itong mga kamag-anak na ito, no? Pinautang mo na, ikaw pa masama. Tapos pag siningil mo, naggagalit-galitan. Yon, ichichismis ka pa. Amen po ba? Ito na. Ang taong matalino, masaya siya, kasi wala siyang taong inaagrabyado. Amen? Sino yung matalino? Taas ang kamay. Hindi matalino, yung sigaw na yan, mahina. Yun, yung matalino, malakas ang sigaw. Amen? Yung mga taong masayahin, tingnan niyo, wala silang kompormiso sa kanilang kapwa. Wala silang pinahirapan. At sila po ay marunong maglista sa tubig. Alam mo, pag nagpahiram ka, sa Bible kasi, ang sabi sa Bible, wag mong pahindian yung nanghihiram sa iyo. Iba po yung utang. Kung sa bangko, natural lang yun, may interest kasi legal po yun. So, nakikita po natin ang pagkakaiba ng bangko kasi yung binigyan ng Panginoon ng puhunan, yung pinakahuli, tinago niya, sabi niya, kasi Lord, mahigpit ka, kaya tinago ko yung pera. Baka mawala, ano sabi ng Panginoon? Hangal, tamad, na alipin. Dapat nilagay mo sa bangko para mayroong
tubo. No? Di ba nag-report yung dalawa, binigyan ng 10,000? Sabi niya, "O, ito yung tubo ko, 10,000. Sabi ni Lord, "Masipag at wise na alipin." Tapos merong nagsauli rin, 5,000. "O, ito na, Panginoon, yung 5,000. Sabi na, "Wise, matalinong alipin." Yung isa, 1,000. Ang binalik, 1,000 rin. Ano sinabi ng nagbigay ng puhunan? Tamad at bobo. Kung nilagay mo sa bangko, yung perang binigay ko sa iyo, di sana may tubo kang kukubrahin. Amen? Amen po ba? Okay, ito na. Alam mo, ang bangko may tinatawag silang bank deposit, bank book. Ang tubo niyan, maliit lang yan sa 1 taon. 2% per annum. Tapos, nag-offer sila ng time deposit. Ang problema sa time deposit, pag kailangan mo, hindi mo pwede kunin sa walang panahon. Di ba? O, yun, ano nangyari? Malaki ang interest niyan, taon-taon, pero hindi po malaki yan. Kunti lang yan. Amen po ba? Ang malaki ang interest, yung pera na mayayaman sa trust deposit, trust fund. Kasi ako, barkada ko yung mga general manager ng mga bangko. Sila ang turo sa akin yan. Bye. Kahit di ka nagtapos ng college, talo mo pa sila. Ituturo ko sa iyo lahat ng sikreto ng magiging matalino. Tapos sabi niya, lahat ng mayayaman sa buong Pilipinas, ang pera nila sa trust fund. Yung trust fund, pag nilagay mo sa bangko, hindi po pinauutang yan ng bangko sa maliliit na negosyante. Ang pinapautang nila, yung mga giant corporation na siguradong magbayad, at yan ang ginagamit sa mga proyekto pampatayo ng mga high-rise building at doon sa mga project na malaking korporasyon. Trust fund. Pero, ang pinakamalaki, yung treasury bill. Ang gobyerno, pag sila'y kinapos sa pundo, nangungutang yan sa bangko. Treasury bill. Kaya walang bangkong nalulugi. Amen? Yan yung wais. Ngayon, pag ika'y naghahanap buhay sa mundong ito, magnegosyo ka, sabi ng inchik, huwag na huwag ka pautang. The best policy ay huwag kang magpautang. Kasi napakahirap maningil. Amen po ba? Amen? Tapos sabi ng isa, pag ikaw tayo negosyo, brother Bay, ituro mo, kasi nagtuturo ako ng small entrepreneurship no? Tuturuan mo ang tao magnegosyo ng prime commodities and necessity. Ano yung prime commodities? Pagkain. Hindi po pwedeng hindi kakain ang tao sa buong maghapon. Yan ang prime commodities. Grocery. Bigas. Necessity yan. Prime commodities. Unang kailangan ng tao. Yung damit, uutangin yan.
Alam mo ba na naglista ako sinunog ko lahat ng listahan ko kasi ang negosyo ko dati ay damit. Pumukuha ako dito sa Hong Kong at sa Thailand. Sa Thailand, pag dumiretso ka sa factory, buy one, take one. Alam ba, bumili ka ng ganito. Sa factory. Isa ang bayaran mo, yung isa, tubo mo na yun. Amen? Kaya sabi ko, ayaw ko na magnegosyo ng damit. Bakit? Pag inalok mo, friend, kamusta yung damit? Ay, naku, brother. Yung binili ko nung 1985 sa'yo. Ngayon, year 2000, hindi pa rin napunit. Alam mo ba ang damit? Kahit isang 10 taon, hindi masisira yung damit. Kaya, ang damit, doon yan, negosyo ng mga taong malaki ang puhunan. Pero yung taong kaunti lang puhunan, ang inegosyo mo ay primary. Prime commodities and necessities. Amen? Amen po ba? O yun. Ngayon, mag-aaral ako ng back to basic, back to herbs, back to organic, at wellness. Doon sa Singapore. Anong sabi sa akin ng kaibigan ko? Year 2000, Brother Bay, the multi-trillion dollar business ay pampaganda. Wellness, massage. Tingnan mo sa Pilipinas, nagkakalat yung mga massage kuan doon. Kasi lahat ng tao gusto, guminhawa ang pakiramdam. Hayahay ang buhay. Amen po ba? Doon sa massage, nandoon na yung mga pampaganda, pampakulay ng buhok. Kaya, nung seminar ko doon, sabi niya, iyan ang negosyo na multi-trillion business. O nga no. Kailan yun? Yung year 2000 ako na destino doon? Ngayon, ilang taon na? Nag-boom! Amen? Pangalawa, atin ulit ako doon sa business seminar. Sabi niya, pinakamagandang negosyo, bro, na talagang yayaman ka. Kailangan pag nagtayo ka ng negosyo, wais ka. Kasi kung bubo ka, hindi ka yayaman. Pag-aralan mo muna itayo mo negosyo. Ito na. Sabi ng speaker, napanood ba niyo yung motivator na speaker na putol ang paa, dalawa, putol ang kamay? Alam mo ba sinusundo pa ng eroplano yan para mag-talk doon sa business forum? Christian yun eh. Ang binabayad sa kanya, $1 million. Pag nagsalita yon, kapatid, nako, Diyos ko po, lahat ng tao, mga millionaire, billionaire nakikinig. Dahil sobrang talino po yan. Tapos ito na. Sabi niya, alam mo Brad, sabi na nag-talk, ang negosyo na hindi malulugi, na hanggat may tao sa mundo, ay kape. Hindi, totoo yun. Tingnan nyo, pumunta ka sa Singapore, kahit dito, tingnan mo yung mga coffee shop, nalugi ba yan? Dahil
ang pag-aaral nila, yung pong nagkakape, ito ay kwan ito ng Harvard at saka iba't ibang mga university sa Amerika. No? Pagkagising mo pa lang sa umaga, just to imagine, 5 billion cup of coffee na nagtitimpla. Ha? Paano ka malugid yan? Eh ako nga, 7 hanggang 10 kape sa buong maghapon. Ha? Ay nako, ang tao coffee lover. Ha? Kita mo? Kung ikaw hindi nagkakape, ikaw lang yun. Pero ang tao sa mundo. Ha? Amen? Yan ang pinakamalaking negosyo ng Amerika, yung Starbucks. Anywhere, tabi-tabi yan. Pag pumunta kayo sa Singapore, Starbucks dito, sa kabila, Starbucks. Ha? Punta ka sa Manila, halos lang tang kanto may kapihan. Ha? Amen? Oh, iyan ang matalino. Kailangan, wag kang maghanap buhay na wala kang market. Amen? Amen po ba? Basta-basta ka tatayo ng negosyo, hindi mo naman alam yung negosyo. Kaya nagtayo ako noong una ng beauty parlor. Ha? Di, sa Pasay, ang laki ng beauty parlor ko doon. Tapos ang daming bading. Doon ako nalugi, sinara ko na. Kasi itong bading, nawawala na yung mga gamit at pati customer nawawala. Kasi kinakausap nila, uy, huwag ka nang pupunta sa parlor, dadalawin na lang kita. O yun, huwag kayong magnegosyo na hindi niyo alam. Amen po ba? Amen? At walang yumaman sa nagtatrabaho dahil wala pong dagdag yan. Hanggang doon lang yung sweldo mo. Amen? Kung gusto mo mag-upgrade o umangat sa buhay, magtrabaho ka at mag-ipon ng puhunan. Pagkatapos mag-ipon ng puhunan, mag-aral ka sa hanap buhay na iyong itatayo. Iyan ang wise, matalino. Yung bobo, mayabang. Ha? Oh, mayaman ako. Nagtayo ng negosyo. Wala pang 1 taon logi. Ha? Amen? Amen po ba? At ito pa ang sekreto. Ha? Kasi ako, may ang kumari ko, mga big time na mga inchik. Pare, pag ikaw tayo negosyo, layo ka iyo pamilya. Lahat ka mag-anak, layo ka doon. Kasi kung ikaw tayo negosyo inyong lugar, lahat ka mag-anak utang sa'yo, hindi bayad, galit-galit, wala na. Ha? May inchik ba na nagtayo ng negosyo sa kapitbahay, yung mga kapitbahay kamag-anak? Hindi. Doon sa lugar na walang nakakakilala sa iyo, doon ka magtayo ng negosyo para walang mangungutang sa iyo. Amen po ba? Yon. Tinandaan ko po yun doon sa mga kumari kong mga Chinese eh. No? At sila, hindi nila kinakain yung kwan, yung tubo nila. Iniipon nila. Hindi yung pati puhunan mo, kakainin mo. Yan ba'y wise? Kabubuhan po yan. No? Kailangan matuto ka munang magtiis. Amen? Amen po ba? Ayan. O, dadako na tayo doon sa pagka-wise. Akala nyo
Happy in anyone who become wise. In the verse, Proverbs 3 verse 13, in the Bible states, happy is the man who finds wisdom, and the man who gains understanding. This verse highlights the connection between wisdom and understanding and happiness, suggesting that acquiring these qualities brings a state of blessedness and joy. Alam mo, masarap ang mabuhay sa mundong ito na ramdam mo na sinasamahan ka ng Diyos at pinagpapala ka ng Diyos. Maramdaman mo yon kasi happy ka eh. Walang hassle, walang hadlang. Amen po ba? Ang taong matalino, may connection yan sa wisdom and understanding at higit sa lahat, yung pong karunungan niya ay ibang-iba kaysa iba. Amen po ba? Sipin mo doon sa, sabi ni Brother Mike, Bay, kwento ko lagi yan eh, Bay, anong nakita mo diyan sa pispan? Yung tinayuan ng radio ng DWXI, kasi akong janitor doon eh, akong tagapayong. Ay, lawak noon, yung pispan, hindi pa pag-aari ni Brother Mike yun eh. Okay. Ngayon, yung pispan na yung kailangan ni Brother Mike kasi may buyer na siya ng lupa. Kailangan wala pang lupa, tubig pa lang. sabi ni Brother Mike. Ano nakita mo dyan? Sir, ang daming tilapia dyan, ang daming dalag. Ang dami dyan, sir, ng bangus. Sabi niya, hindi ko nakikita yan. Paano yun? Sabi ni Brother Mike, nakikita ko dyan sa pispan niya yan, pera. Tapos sabay anunsyo. Yung lugar na yan, sabihin mo na bibilin ko yung pispan na yan. Ako naman, inanunsyo ko doon sa mga kapaligiran, oy, bilhin ni Brother Mike yung ano dyan, yung pispan, sinong may-ari niyan? Ay hindi, wala pa kong alam noon sa pag-aahinti ng lupa. Sus, ang dami pong pumunta doon, Brother Mike. Binili ni Brother Mike. Alam mo ba ako nag-anunsyo, wala akong komisyon. Yung mga ahente ay nakakuha ng komisyon. Kaya doon ako nag-aral ng pagiging agent. Tapos doon, tinambakan ni Brother Mike. Yun, yung Pascor Drive, likod ng casino, yun po yun. Magkano binili kay boss? Hindi ko na alam yung kung ilang milyon yun. Pero mura lang binili ni boss kasi pispan lang yun. At si Brother Mike, bibili siya ng bundok. Papatagin niya ng mga bulldozer at truck. At yung bundok na yon, yun ang itatambak doon. Tignan mo katalinuhan ni sir. Yung bundok, nung mapatag na, gagawin niyang subdivision. Isipin mo, nakuha na niya yung lupa doon sa bundok. Yan. Kaya ako, pinag-aralan ko lahat yung hakbang ni Brother, talinong taong ito. No? Parang may katalinuhan ni King Solomon. Tapos dadaan kami doon sa Ambel City, may 100 hectares yun eh. Pispan din. Sabi ni Brother, alam nyo ba, sabi ni Sir kinukwento, pagdating ng panahon, yung pispan na yan, mapasakamay ko yan. Nasa kamay ni Brother Mike ngayon, yung Ambel City. Yun yung tinuturo niya. Kaya kung ikaw ay blessed person, lahat ng ituturo mo, mapasayo yan. At lahat ng pinaniniwalaan mo, mapasa kamay mo yan. Woo! Amen!
Huwag mo lang ituro yung asawa ng iba. Ay, hindi bibigay sa'yo ni Lord yan. Ay, nako. Kaya nung pinag-aralan ko yung kwan ni Brother Mike, sabi ko si Sir, mayroong talino ito na parang si King Solomon. Wisdom. Na? Tapos nung time na yon, sabi, Henry C. Ako gusto bili. Tayuan ko SM. Oh. Eh, yung lahat ng kwan dyan sa Paranaque, katabi ko, binili lahat ni Henry C. yan kay Brother Mike. Pati yung SM dyan sa sukat. Di ko sukat, akalain. Alam mo, itong laway natin, may power yan. Kahit wala kang puhunan, pag wise ka, matalino ka, talo mo pa yung may mga puhunan, mga kapatid ko kay Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Sabihin mo, simula ngayon, Lord, bigyan mo ako ng kakaibang talino. Amen po ba? Okay. Is a clear declaration that wisdom and understanding are a source of happiness and blessedness. Number one, what does the Bible say about a wise son? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and a wise son had his father instruction, but a scoffer does not listen to rebuke. A wise son has taken to heart his parents' instruction. He values wisdom beyond silver, gold, and jewels. Yung pong anak, no, na marunong sumunod sa magulang at sumusunod sa instruction ng magulang, bibigyan siya ng talino higit pa sa silver, higit pa sa gold, higit pa sa mga mamahaling alahas. No? Pero yung mga anak na suwail, yung mga anak na tamad, kahit kailan hindi po yan pagpapalain ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, huwag ninyong pakanin ang ayaw gumawa at ayaw magtrabaho. Ang mga tamad, walang karapatan kumain. Amen po ba? Tingnan niyo yung mga anak niyo masipag. Maunlad ang buhay. Hindi po totoo na kapag kumain ka ng tutong, ay didikit. Hindi totoo yun. Sinasabi lang ni iba yun, ang sarap ng tutong. Kaya ang hinihingi ko lagi pag kumakain, pag walang kamote, may tutong ba dyan? Kasi, pag pinagpala ka, yung tutong na yan, anumang dikitan mo, pagpapalaing ka ni Yahweh El Shaddai. Amen! Woo! Totoo yan, totoo? Totoo yan, kapatid. Dumikit ka na sa mga taong pinagpala, tiyak pagpapalaing ka ni Yahweh El Shaddai. Amen! Amen po ba? Okay. Dadako na tayo sa ating pong panghuling pag-aaral. Ito na. Palakpakan niyo muna si Lord, ha? Number 2. What are the 4 types of wisdom? 4 types. May 4 pala ito. Una, there are 4 classes of wisdom according to James 3:15 up to 17. Number 1, earthly wisdom. Number 2, intellectual wisdom. Yung nakukuha natin sa mga eskwelahan, intellectual yan. Number 3, devilish wisdom. Devilish wisdom, yung mga demonyo, makademonyo, matalino rin yan. Yung mga
nag-ano, no? Matalino rin yan, manluko. Ha? At ang pinakahuli, the wisdom from above. Ayun, yung galing sa Diyos na karunungan. Amen po ba? O ngayon, ang sabi po dito, kapatid, how can we seek wisdom from God? Kasi ang gusto natin yung wisdom from above, hindi yung earthly wisdom. Hindi po yung intellectual wisdom, mga matatalinong tao na ginagamit nila ang karunungan nila, talino, sa hindi maganda. Pero yung wisdom from above, yung bigay ni Lord, nagbibigay kasaganaan, nagbibigay talino, nagbibigay kaligayahan sa pamilya. Ang blessing na galing sa Diyos, nagbibigay ng kagalakan, kasiyahan sa pamilya mo. Yung blessing na galing kay Satanas, kahit mayaman ka, pagdating ng panahon, kahit nilibing mo na yung mga sabungero, pinagyayabang pa nila, kumikita sila 1 billion a month. O ano ngayon nangyari? Ang Diyos ay makatarungan. Walang lihim na hindi nabubunyag. Amen po ba? Kasi marami kang pera, pero may kaakibat naman yan na scar, sumpa. Pati pamilya mo, damay lahat yan. Pero yung kayamanan na galing sa Diyos, nagbibigay ligaya, nagbibigay kagalakan, at nagbibigay hanggang sa kapwa-apuhan mo. Amen? Woo! Amen po ba? Here are 4 ways to get wisdom. Yan. Kanina, 4 types of wisdom. Ngayon naman, here are 4 ways to get wisdom. Number 1, true wisdom came from God. Yan sinasabi daw, happy. Number 2, ask God for wisdom. Sa Diyos ka humingi ng karunungan at katalinuhan. Si King Solomon, ang hiningi niya, hindi po pera, hindi po power. Ang hiningi ni King Solomon ay wisdom kay Yahweh. At sinabi ni Yahweh, habang hindi ka humingi ng kayamanan, payayamanin kita at bibigyan kita ng karunungan na hindi kayang pantayan ng sinumang tao sa mundong ito. Amen? Number 3, desire wisdom with all of your heart. Yung pong talino, desire ng puso mo yun, hindi yung bahala ka na Lord. Amen? Ano ba ang desire mo? Kasi ang bawat tao mayroon pong tinatawag tayong kapalaran. Ang bawat tao hindi pare-pareho ang guhit ng palad. Kailangan sumabay ka doon sa plano ng Diyos. Anong wisdom hiningi mo? Anong sinabi ng Panginoong Diyos? Sa Kawikaan 16:1, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Ulitin ko ulit. Isang tao na humingi sa Diyos ng wisdom, habang siya'y kumakain, humingi siya ng toothpick, walang maibigay sa restaurant. Ano ang sabi niya? Ano kaya kung lahat ng tao sa Pilipinas ay humingi ng toothpick at gawin kong negosyo itong toothpick? Nagpatayo siya ng paggawaan ng toothpick. Bilyonaryo siya ngayon. Sipin mo siya ang supplier ng toothpick kahit sa ibang bansa. Siya din nag-isip. Kailangan ang mga shampoo, lahat ng kuwan na yan, ilagay natin sa sasi. Siya rin nag-design nun. Alam nyo ba lahat ng factory sa buong Pilipinas na inadapt yung pong sasi, may commission siya. Anong tawag nun? Yung property, loyalty! Sus yan, sinasabi ko sa iyo, Jeffrey.
loyalty. Ipa-registered mo yung mga awitin mo. Amen po ba? Oh. Sisipin mo siya nakapag-isip noon. Oh, lahat ng kasi yan may patent. Yan pa. Patented. Pag pinatent mo ang isang bagay, lahat ng gumamit niyan mayroon kang benepisyo, biyaya. Pinapatent niya po yung mga sasi kasi dung una wala naman yung sasi. Pag mag-travel ka, ang laki ng mga shampoo dala mo. Tapos yung mga sabon, yung mga ay inaisip niya yon. Sabi niya sa gabal yan, gagawa ako ng paraan. Oh, hanggang kayo nakapatent sa kanya, tingnan mo yung talino na binigay sa kanya ng Diyos. Naisip ba ng mga tao yan na hindi humingi ng karunungan sa Diyos? Hindi. Amen po ba? Iba ang Diyos magbigay ng karunungan. Purihin natin ang Panginoon. Amen! Woo! Amen po ba? Panghuli. Number 4, study and learn God's Word. Pinag-aralan din yan. Study and learn God's Word. Pag yan ay ginawa mo, yung talino na galing sa salita ng Diyos, tuturuan ka ng Panginoon. Sabi ni Lord, ito, kasi akala nila hindi nagtuturo ang Panginoon. Hindi. Nagtuturo siya. Sabi ni Lord, Isaiah 48 verse 17, halika, tuturuan kita para ka umunlad. Saan ka man pumunta. Wala sa lugar yan, kapatid. Kahit sa Bangladesh, payayamanin ka ni Lord kung nandun ka. Kahit sa Samar, mahirap ang trabaho, payayamanin ka ni Lord doon. Wala sa lugar yan. Pag tinuro sa iyo ng Panginoon, ay sasamahan ka niya, pagpapalain niya anumang binabalak mo, anuman ang iyong gagawin sa buhay. Amen? Amen po ba? Ayon. Diyan na tayo nagtatapos. Magsitayo kayo. Sabihin niyo, Lord, bigyan mo ako ng karunungan, katalinuhan na ibang-iba kaysa iba. Gusto ko, Lord, umunlad ang buhay ko, ang pamilya ko. Gusto ko, Panginoon, mapasaya ko sila. At ayaw kong tumanda, Panginoon, sa pag-aalipin. Kapatid, mangarap ka. Hindi habang panahon ay alila ka. Hindi habang panahon ay ikaw'y katulong. Pwede kang iangat ng Panginoon. Humingi ka lang, desire of your heart. Ora basikira labakanda, koraya lamahiya. Hallelujah. Jehovah Jireh, my Provider, you are are more than enough. for me. Jehovah Rapha, You're my healer. by your stripes I be set free. Jehovah Jehovah Shammah, Shammah, you are with me to supply all my needs. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. by your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with
supply all our needs. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. More than enough, more than enough, more than enough for me. Lord, ang Diyos natin, siya ang Jehovah Rapha, the great doctor. Siya ang Jehovah Jireh, the great provider. Siya ang El Shaddai, the God who is more than enough. Siya ang Diyos na higit sa sapat sa ating mga pangangailangan. Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang mga kapatid namin sa Friday Group. Ano man po ang kanilang mga pangarap, mga mitiin sa buhay, Lord, samahan mo po sila. Bigyan ng kakaibang talino na nanggagaling sa iyo. Sa iyo namin inahabilin, pagpalain ang kanilang mga prayer request, ang kanilang mga handog, ang kanila pong mga employer, ang kanila pong mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Sa iyo namin ibinabalik lahat ng papuri at pasalamat, iyo ang lahat ng ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen! God bless you. Manatili po tayong makatayo at datin dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Tamay sa Anak Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kanyang mga makapangyarihan, makapagsasabing sa kanyang Panginoon, muod katahanan at ikaw ang Diyos na aking pinagtitiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay matitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat sa'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa namang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusok pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa anumang araw kung dumating. Kahit nang mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y mamamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit sa iyong paghirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayog at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa mga batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na babagsik. Di ka maano sa mga siparinting liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan kong sino mang tao ako'y kilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahihilahil ay sakluluhan. Aking ililigtas at bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gantimpalaan na mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupang ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanila ang lupain at katiwasayan at kasiganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Amen.
God bless us always. See you next Friday and see you tomorrow sa Saikong Sacred Heart Church. God bless.